Magandang umaga po. Hindi ko po alam ang sasabihin ko sa inyo. Kasi yung abogado ang inahawakan, kaso. Wala naman pong pinanakaso si Gobernador o yung mga kapitanes. Yung pinamigay niyang papel doon sa kanyang press call, kasama pa yung si Atty. Espejo, na hindi ko mapaniwala ang gumawa ng papel na yun, ay hindi po demanda. Nakita po ba rin kayo dito? Yung pong pinayad nila ron, nilagyan nila ng title na violation of plunder. Verified, hindi pala. Sa dyaryo lang yun. Yung pamagat, yung title ng plunder. Yung kanilang ipinal sa ombudsman, sabi lang nila, verified joint complaint affidavit. Yun ang kanilang title. Meron silang description ng plunder. Pero kung basahin ninyo yung complaint, ano ang hinihingi nila sa ombudsman? Ito, pinapasa ko yung kanilang ipinal daw sa ombudsman na kanilang ipinamigay doon sa mga umaten sa kanilang press conference sa Maynila. Wala pong kahit isa na sinasabi nila na nagnakaw sa gobyerno, nag-commit ng plunder si Mayor Hernani Fraganza. Anim po ang kanilang hiling sa ombudsman. Anim na kahilingan. Ang lahat po na yan, ang sinasabi lang nila, ay dapat mag-imbestiga ang ombudsman para sila ay makabuo ng isang kaso tungkol sa, sabi nila, itong word nila, presumably komisyon daw ni Mayor Fraganza sa mga project pamuha ng eskwelahan, sa airport, na pera ang pera galing sa DOTC. Hindi nila sinasabi na ninakaw o pinlander ni Mayor Fraganza yung mga pera na yan. Kaya sabi nila, ito halimbawa, ang hiling nila, investigate, ito number 1, gather evidence, and 5 cases of plunder, malversation of public funds, etc., that the Honorable Office of the Ombudsman may find applicable for the recovery and protection of government funds against the respondents and other persons or parties, public or private. So, pinai-investiga lang nila. Wala silang sinabing nagnakaw. Investigahan ninyo, baka nagnakaw. Dahil ang amin, presumption lang. Yan ang sinumpaan nila. Pero hindi ko alam kung yung abogado nila o abogado ng ibang tao, dahil itong complaint na sinabi nila sa media na for plunder, pero sa totoo ay for investigation, ay sinumpaan nila na batay daw sa kanila personal knowledge. Bawat complaint kasi merong under oath certification that because the preparation of the foregoing and that it is based on our personal knowledge. Pero sabi nila, presumably, at saka as obtained from the website of City of Alaminos, yun ang kanilang personal knowledge. Ang masakit po nito, baka nauna pa silang makulong sa community nila. Sana makapagp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 apag
sinumpa dahil ang tawag po doon ay perjury. Yun ang totoong criminal case at hindi na kailangan imbestigahan dahil yung kanilang sinumpaan mismo ang ebidensya laban sa kanila. Pangalawang punto, yung 4.7 billion sa dyaryo lang po yun. Pag pinasa ninyo yung kanilang complaint, wala naman silang sinabi gano'n eh. Ang sinabi nila sa paragraph 1 sa assignment of violations nila ay
ang lahat ng proyekto na yon ay presume na kolektahan. Presume, hindi kasenso pa ay presume. May Mayor Braganza na kanyang mga kasama, Consial, Budget Officer, Treasurer, Engineer, Contractor, at kung sino-sino pa, na napakolekta ng komisyon na 50 million. So, kung 4.7 billion, wala pa yung point man lang na 7 billion. 50 million ang sinumpaan. Pero yung nilabas nila sa presko nila, 4.7 billion. Kaya dapat sabi ko, kay Mayor, 4.7 billion, dapat malaki ang tornist fees namin. Kikimi ko! Kikimi nga. So, yan ang talaga problema ang ibinigay. Kaya nag-advise ko kay Mayor Braganza, itong papel na ito, accomplishment report mo nang ginawa nila eh. Lahat. PSU, airport, swimming pool, college, hospital. Sinabi nila eh, mga ganon, di ba? Tapos, presumably, dyan sa dami ng project mo na yan, meron kang kinita. Therefore, plunder. Hindi ko makita na hindi ako makapaniwala na ito ay gagawin ng isang abogado, lalo na kung ikaw ay dean ng isang law school. Diba? Parang, kaya siguro nung nag-press ko, hindi siya masabi sa nagsalita kami. Sasalita kami rito, dahil alam namin na maski yung mga pumirma ay umaamin na wala silang kaso, wala silang ebidensya, ang gusto lamang nila hingin sa ombudsman na mag-imbestiga ang ombudsman at kumuha ng ebidensya. So, ang isang salita, ito po ay isang malaking panlilid lang sa media. Kaya tawag po ay Press Secretary Oriente sa amin misrepresentation and an utter falsehood, an invention. Salamat po.